Kaibigan, nais kong ipaalam sa inyo na tayo ay nag-upload ng video araw-araw, kada alas 4 ng hapon. Kung sakali kaibigan na hindi ka pa nakakapag-subscribe ay ito ang tamang panahon para pindutin ang bell button at like. Ang titulo ng pelikula ay The Wall. Simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa Iraq noong 2007, pagkatapos lamang ideklara ni Pangulong Bush ang pagtatapos ng patuloy na digmaan sa pagitan ng Iraq at United States. Sa kabila ng katotohanang tapos na ang labanan, ang US Army Staff Sergeant Matthew at ang kanyang spotter, Sergeant Alan Isaac ay ipinadala sa isang pipeline construction site, sa isang tiwangwang na seksyon ng Iraq. Nakapwesto sila doon upang bantayan ang isang kilalang-kilalang sniper, na pumapatay sa lahat ng Amerikanong nagtatrabaho sa pasilidad. Ang dalawa ay sumilong sa likod ng mga bato, sinusubukang hanapin ang kaaway sa ilalim ng nagniningas na araw ng desyerto. Halos 20 oras na silang gumugol sa paghahanap sa akusado na sniper. Pagkatapos ng ilang oras ng matyagang paghihintay, nawala ng pasensya si Matthew, at sinabi niyang walang mga sundalong Iraqi sa site. Sinuri niya ang mga nagkalat na katawan ng mga manggagawa, at nalaman na ang lugar ay inatake ng ilang mga sundalong Iraqi na umalis pagkatapos makumpleto ang kanilang trabaho. Nang malaman ito ni Isaac, sinubukan niyang pekalmeyan si Matthew, at isinulong ang hypothesis na dahil lahat ng manggagawa ay napatay sa pamamagitan ng mga putok sa ulo, ang salarin ay isang propesyonal na sniper. Iminumungkahi din niya na maaaring ito ay si Juba, isang propesyonal na Iraqi sniper, ngunit tinanggihan ni Matthew ang kanyang pananaw, na nangangatwiran na walang Rocky Mountain sniper ang maaaring maging ganoon kahusay para patayin ang lahat ng manggagawa sa loob ng wala pang 30 segundo. Pagkatapos ilang oras pang paghihintay, ang pasensya ni Matthew sa kalaunan ay bumigay, at nagpasya siyang suriin ang lugar ng mag-isa. Sinabi muli sa kanya ni LSAAC na hindi ito magandang ideya, dahil malaki ang posibilidad na mayroong propesyonal na sniper. Gayunpaman, lumabas si Matthew mula sa hideout, bitbit ang kanyang mga gamit, at hiniling kay Isaac na takpan siya mula sa likuran habang naglalakad siya patungo sa lugar ng gusali. Habang papalapit si Matthew sa eksena, natuklasan niya ang mga bangkay ng mga sundalo at manggagawa. Kinuha niya ang isang radyo mula sa isa sa mga nahulog na sundalo, at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Si LSAAC, sa kabilang banda, ay nahihirapang subaybayan siya habang lumalabo ang kanyang saklaw. Mabilis niyang ipinaalam kay Matthew, ngunit sinisisi siya ng huli dahil sa hindi niya nagawang pagbabago sa oras, sa kabila ng katotohanang hindi ito gumagana. Bilang tugon, ipinaalala ni Isaac kay Matthew na ang liham ay pagmamay-ari ng isa sa kanilang namatay at pinahahalagahang kaibigan, si Dean, at may iba't ibang sentimental na konotasyon. Sinuri ni Matthew ang mga bangkay at nagulat nang makitang lahat sila ay patay na may walang kapintasang mga putok sa ulo. Nag-aalala siya tungkol sa pag-asam ng isang sniper sa malapit at aabisuhan si LSAAC. Nang marinig ito ni Isaac, pinayuhan niya itong umalis sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng babala ni Isaac, nakatayo si Matthew sa gitna ng site, sinusubukang tukuyin ang posibleng direksyon ng putok ng baril. Sumigaw si Isaac sa radyo, hinihimok si Matthew na tumakas, ngunit huli na ang lahat. Si Matthew ay binaril sa tiyan ng sniper. Nang makita ito, nagmamadali si LSAAC na tulungan ang kanyang kapwa-opisyal, na paikat-ikot na pattern upang maiwasan ang mga bala, ngunit bago pa niya madala si Matthew sa kaligtasan, binaril siya sa binti. Iniwan niya si Matthew sa lupa, at nakalusot sa likod ng pader. Samantala, iminumungkahi ni Matthew na tawagan ni LSAAC ang base, at humanap ng backup at iligtas ang crew. Sinuri ni LSAAC ang tama ng bala sa kanyang kanang binti, at sinubukang pigilan ang pagdurugo sa pamamagitan ng pagbalot ng sinturon sa paligid ng sugat. Inilabas niya ang radyo mula sa kanyang bag at sinubukang makipag-ugnayan sa base, ngunit hindi nakakakuha ng anumang frequency ang radyo. Sa mas malapit na pagsusuri, napagtanto niya na ang radyo ay tinamaan ng putok ng baril at nasira ang antena, hindi siya makatawag ng tulong. Hiniling ni Matthew kay Isaac na hanapin ang sniper para mas ma-target niya ito. Sinusubukang pigilan ni Isaac si Matthew sa pamamagitan ng babala sa kanya na babarilin siya ng sniper ng ilang beses kung gagawa siya ng anumang kilusan. Sa kabila nito, hindi matagumpay na sinubukan ni Matthew na agawin ang sandata ng sniper, at kalaunan ay bumagsak dahil sa matinding sakit at pagkawala ng dugo.
Napagpasyahan ni LSAAC na walang magagawa sa oras na ito, kaya nagpasya siyang samantalahin ang oras sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanyang sugat. Kasunod nito, nawalan siya ng malay. Nang magkamalay siya, napansin niyang may ingay na nagmumula sa earpiece ng kanyang radyo. Natutuwa siyang marinig na sinusubukan ng isang base officer na makipag-ugnayan sa kanya, at sa sandaling napagtanto niya ito, humihingi siya ng karagdagang suporta at mga panustus na medikal. Kapag hilingin sa kanya ng opisyal na tukuyin ang kanyang lokasyon para makapagbigay ng mga panustus na medikal, nagsisimula siyang magduda sa pagiging lihaytimo ng kanyang sinasabi. Habang patuloy siyang nagsasalita upang matukoy nila ang kanyang eksaktong lokasyon, iminumungkahi ng opisyal mula sa kabilang panig na tumayo siya at bumaril sa hangin. Nang marinig ito, tumugon siya na lumalabag ito sa pamamaraan. Nakikinig siyang mabuti habang nagsasalita ang lalaki, at napagtanto niyang hindi ito isang Amerikanong opisyal, ngunit isang sniper mula sa kalabang panig, na may access sa mga channel ng radyo ng base ng Amerika. Nakuha niya ang impormasyong ito mula sa katotohanang nagsalita ang lalaki ng may accent. Bagamat nalantad ang takip ng sniper, hiniling niya kay Isaac na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanya, dahil interesado siyang malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa kanya. Noong una ay tumanggi si LSAAC na sumama sa mga hiling ng sniper. Gayunpaman, nang magbanta siyang babarilin muli si Matthew, pumayag si Isaac. Sinabihan niya ang sniper na mauna, at pagkatapos ay sinamantala ang pagkakataon. Nagsimulang gumuhit ng mapa ng lokasyon sa lupa, umaasang matukoy kung saan ang sniper ay pinakamalamang na naroroon. Tinanong ng gunman si Isaac tungkol sa kanyang pamilya, ngunit hindi siya tumugon, na nagsasabi na ang paksa ay masyadong personal para pag-usapan. Tinutuya niya ang sniper, itinuro na pinapatay niya ang mga taong nagsusumikap para isulong ang ekonomiya ng kanilang bansa. Kapag narinig ito ng sniper, tumawa lang siya at sinabing alam niyang hindi para sa kanyang bansa ang pera kundi para sa United States. Matapos mabigang ihayag ni LSAAC ang anumang bagay tungkol sa kanyang sarili, ang sniper ay nagbanta na muling babarilin si Matthew. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, pinabulaanan ni LSAAC ang banta, at tumugon ang sniper sa pamamagitan ng paghahayag na alam niya ang tungkol sa pagkamatay ni Dean. Ikinagulat nito si Isaac, at iniisip niya kung saan nakuha ng sniper ang impormasyong ito. Pagkaraan ng sandal, sinubukan niyang humigop mula sa kanyang bote, ngunit nakatuklas ng butas na dulot ng pagbaril ng sniper. Alam din ng sniper ang kalagayan ni LSAAC, habang inamin niya na sinadya niyang binaril ang bote ng tubig, radio antenna, at tuhod ni LSAAC. Pinaliwanag niya na ginawa niya ang lahat ng ito para pigilan si LSAAC na tumakas sa lokasyon. Ipinaalam din niya na mamamatay siya bago magbukang liwayway dahil sa matinding pagkawala ng dugo mula sa kanyang tuhod. Susunod, sinubukan ni Isaac na tukuyin kung aling armas ang ginagamit ngayon ng sniper. Tinukoy din niya ang sniper bilang isang terorista, ngunit ang huli ay tumawa lang, at ipinaalala kay Isaac na siya ang nasa ibang bansa na may dalang baril, na pumatay ng mga tao. Pagkatapos ng kaunting paghahanap sa kanyang saklaw, natuklasan ni LSAAC ang sniper na nakatago sa isang tambak ng basura. Sa pagsusuri sa mahirap na mga kondisyon doon, naniniwala si LSAAC na ang sniper ay isang propesyonal, at sinasabing siya si Juba. Ngunit itinanggi ng sniper na siya si Juba, at sinasabing siya ay isang ordinaryong mamamayan ng Iraq. Nang marinig ito, napagpasyahan kaagad ni LSAAC na ang sniper ay isang opisyal ng US Army, na nagtataksil sa kanila. Muli, itinanggi ng sniper ang akusasyon, at sinabi sa kanya na papatayin lang niya ang mga unang umatake sa kanya. Sumuko si Lizek at bumagsak sa lupa dahil sa gutom at pagod. Nang maglaon, ibinunyag ng sniper ang kanyang plano sa kanya. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, babalatan niya ang balat sa mukha ni Isaac, at idikit ang kanyang dila sa kanyang dibdib. Plano ni LSAAC na linlangin ang sniper sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang helmet at jacket sa isang kahoy na poste. Gayunpaman, hindi ito nagustuhan ng sniper, at nawala ni Isaac ang helmet niya, at wala siyang ibang alternatibo. Gumagawa siya ng walang ingat na pagtakbo sa malapit na patay na sundalo, sa pagtatangkang matukoy kung ang backpack ng sundalo ay naglalaman ng anumang bagay na may halaga. Gayunpaman, sa kanyang pagbabalik, natuklasan niya na ang kanyang spyglass ay nasira, at hindi na niya magagamit ito upang matukoy ang sniper.
Sa panahong ito, napansin niya ang isang pagkaantala sa kanyang mga pagpapadala sa radyo, na humantong sa kanyang pag-isipan na buhay pa si Matthew. Sumigaw siya kay Matthew, at sinabi sa kanya kung saan nagtatago ang sniper sa gusali. Habang sinusubukan ni Isaac na ilihis ang atensyon ng sniper, kinuha ni Matthew ang isang makintab na simbolo mula sa kanyang bulsa, at sinuri ang dati siyang isang guro sa Baghdad. Ngunit pagkatapos ng isang pag-atake ng Amerika ay kumitil sa buhay ng kanyang mga anak, nangakong maghihiganti siya sa mga sundalong Amerikano. Habang nangyayari ang lahat ng ito, hinarap ng sniper si Isaac, tinanong kung bakit dala niya ang sirang spyglass, nagbanta ang salarin na babarilin si Matthew pagkatapos ng ilang oras na hindi tumugon si Isaac. Ganap na hindi alam na buhay pa si Matthew, inamin ni LSAC na dala-dala niya ang spyglass bilang pag-alaala sa kanyang kaibigang si Dean, at ang katotohanang ang pagkakamali niya ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Samantala, inilapag ni Matthew ang sandata sa lupa at itinutok ito sa direksyon ng tambak ng basura. Nagpaputok siya ng ilang putok, ngunit nang malapit na niyang i-reload ang kanyang sandata, gumanti ng putok ang sniper, at tinamaan siya sa balikat gamit ang isa sa kanyang mga bala. Bilang isang direktang kinahinarnan, iminumungkahi ni Isaac na si Matthew ay sumilip sa kanya. Sa kasamaang palad, napatay si Matthew sa pamamagitan ng isang bala na direktang tumama sa ulo niya, bago niya marating ang pinagtataguan. Napuno ng damdamin si LSAC nang makita niya ito, at ipinahayag na gusto na niyang umuwi. Sinabi sa kanya ng sniper na kung ito talaga ang gusto niya, hindi niya ito babarilin. Sa wakas ay tinanong siya ng sniper tungkol sa kanyang patuloy na presensya rito dahil tapos na ang digmaan. Huminto siya bago sumagot, na ang dahilan kung bakit siya naroroon ay dahil siya ang pumatay kay Dean. Inamin niya na hindi niya sinasadyang nabaril siya habang tinutukan niya ang isang sniper. Inamin din niya ang pagsisinungaling sa lahat tungkol sa pagpatay kay Dean ng kalabang sniper. Nakikita niya ang ilang tunog na nagmumula sa radio transmitter habang nakikipag-usap sa sniper. Kaagad siyang gumapang papunta sa radyo, at sinubukang makipag-ugnayan sa base, ngunit ang radyo ay nasira ng husto kung kaya't naririnig lang niya ang dialogo, at hindi siya makahiling ng tulong. Sa wakas ay napagtanto ni Isaac na ang sniper ay nakikipag-ugnayan sa base ng US, at humihiling ng karagdagang tulong sa lahat ng panahon. Sa tuwing sinusubukan niyang ihinto ang pag-uusap, nabigo siya. Di nagtagal, nagising si LSAC na may nakitang uwak na nangangagat sa kanyang sugat sa binti. Nakuha niya ang sandata ni Matthew mula sa tambak ng basura at pinaputukan ang sniper na nakatago doon. Pagkatapos ay napansin niya ang mga helicopter na paparating, at itinulak pababa ang pader sa harap niya upang ipakita ang kanyang lokasyon. Sinusubukan din ng bumaril na kilalanin siya, ngunit ang alikabok mula sa bumabagsak na pader ay naging dahilan upang itulak niya ang pader. Nagpaputok din si LSAC, ngunit hindi sigurado kung napatay nito ang target o hindi. Upang malaman, tumayo siya mula sa kanyang posisyon, ngunit hindi bumaril pabalik ang sniper. Kaya naniniwala siyang tumpak ang kanyang putok at napatay o nasugatan ang sniper. Di nagtagal, dumaong ang mga helicopter sa likuran niya, at dinala siya ng mga sundalo sa isang stretcher. Sinusubukan niyang alertuhan sila tungkol sa nagtatagong sniper, ngunit hindi niya magawang makipag-usap ng epektibo sa mga opisyal. Pagkaalis ng mga helicopter, sisimulan ng sniper ang pagbaril sa mga sundalo isa-isa. Bago maalerto ni Isaac ang mga sundalo tungkol sa sniper, binaril ang piloto, at bumagsak ang helicopter na ikinamatay ng lahat ng nakasakay. Ang sniper, na nakabalat bilang isang sundalong Amerikano, tumawag sa base ng Amerika, at humiling ng isa pang rescue squad. Wakas. Maraming salamat kaibigan sa panunood. Muli kaibigan ha, baka di ka pa nakakapag-subscribe. Napakarami na nating magagandang video sa channel na ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell. Hanggang sa muli, ako si Richard Belen, goodbye.